Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, pitsa 5 sa buwan sa Mayo 2026. Sa ngan sa kong partner nga si Malu Inocando Tabar, iko higala sa kanginan Attorney John Destacamento. Ubanin sab ko ninyo sa ka oras nga panagisgot o pagbinalitaay dinhi sa tong programang Hello Cebu, may buntag Pinoy apan sa dili pa ato sa dawaton kining latest weather update gikan sa Pag-asa Visayas. Niya sa linya Ma'am Janina Marte. Good morning Ma'am Janina. Good morning, Attorney John. O sa itong mga suking tipaminaw matong latest weather update. Nakita ginamonitor na duha ka LPA gawa sa itong Philippine Area of Responsibility o kining mas doon sa itong PAR kay as of 2 a.m. nanani dinha sa may 1,100 kilometers east of northeastern Mindanao o ninakita ni nato for the next 24 hours na naay mubo na chance na mahimong usa ka bagyo. Pero as of earliest sa Thursday, possible ni makadala og mga pauwan-uwan dinhi sa kadakang bahin sa Visayas ug Mindanao. And posible pod within this day kay makasulod na ni siya sa atong PAR. Sa laing bahin kining usa ka LPA na mas layo sa atong PAR kay nani taas na chance na mahimo usa ka bagyo for the next 24 hours. Pero nakita ni nato na for the next 3 to 5 days wala pa ni direktang epekto sa bisag asang bahin sa atong nasod. Ug padayon gyapon nakaapektar kining easterly so init na hangin gikan sa dagat Pasipiko sa katibok-ang nasod. Ug tungod aning easterly sa katibok-ang Visayas kay makasinati gihapon aning panagsang madag-umon ngadto na sa madag-umon nga kalangitan nga naay patak-patak na mga pagulan pagpanugdog gilat. Wa gihapon kitay active nag-gale warning maong tibok Visayas kay makasinati gihapon og hinay ngadto na sa kasarangan na paguro sa hangin na maggumikan sa silangan ngadto na sa amihinang silangan diin atong kadagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ang kahimtang. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay motaob unyang alas 12:15 sa hapon ug mohunas kini unya sa alas 7:38 sa gabi. Temperatura nato duha sa 27 ngadto na sa 32 degrees centigrado. Ug para naman sa atong maximum heat index forecast karong adlaw possible ni magduwa din sa 38 ngadto na sa 39 degrees Celsius. So that is still under extreme caution category. So taas gihapon kini mga kaning chances sa mga heat stroke, heat cramps ug heat exhaustion. Hilabi na og magpadugay kitag init sa adlaw. So para malikayan ka na, magsigir kitag inom og tubig, mag-rehydrate ra kita pirmi. Kung mahimo kay magsuot kita aning mga light colored na mga sinina sa maning color white o likayan po din nato mga physical activities o kini makapag-inom sa soft drinks, kape o tsaa hilabi na nga daha sa udtong adto na sa hapon o kung naman kita need na gawson kay siguradong nato na kita pananggalang sa init sa maaning kalo og payong. Atong haring adlaw kay mo salo po niyang alas 5:57 sa hapon. Ug matong latest weather update gikan dire sa buhatan sa DUST Pag-asa Mactan kini si Janina Marte mong buntag ug daghang salamat. Daghang salamat Ma'am Janina Marte sa imuhang weather update o good morning yung tanan diha sa Pag-asa Mactan. Makato mga higala no ang report ni Ma'am Janina nga duna kunoy duha ka low pressure area nga gimonitor karon ang Pag-asa nga naa diha sa Pacific Ocean nagdanga-danga diri padung sa Pilipinas nya although gamay ra ang chance nga mo-develop kini into typhoon mato di Ma'am Janina nga makadala kini og mga medyo
changes sa atong weather conditions, especially starting karong Huwebes. Now, arita sa mga front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, unauthorized fees at carbon probed. Sa Super Balita, police hit and run or police na hit and run, tiil na bali. Sa The Freeman, 66 families relocated in a resort away from summit venue. Sa Banat News, 66 ka pamilya gipabakasyon mga nagpuyo sa Luyo sa Mactan Expo. Sa Philippine Daily Inquirer, list of House members backing VP question. Sa The Philippine Star, VP impeachment okayed for House plenary vote. Sa Manila Bulletin, Marcos mobilizes full government response to Mayon's eruptions. Ug sa Tempo, third time's not a charm. Quezon City home robbed thrice in one day. Mao kadto ang mga dagkong balita nga migawa sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa atong pagbalik ang mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Naguna sa itong mga balita karong buntaga, total gun ban sa tibuok Sugbo gipatuman sa kapulisan sa Central Visayas sugod kagahapong adlaw. Kini subay sa kalihukan sa ASEAN Summit ug matapos kini sunod Lunes, Mayo 11, 2026. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Sugod karong adlaw, Mayo 4, 2026, kasamtangan nga isuspenso sa Police Regional Office 7 ang permit to carry firearms outside residence kon PTC-4 o ipatuman ang total gun ban sa piniling nga mga dapit subay sa hugot nga paghatag sa seguridad sa 48 ASEAN Leader Summit nunod sa kamanduan ni PNP Chief General Jose Merencio Nartatis Jr. Ang total gun ban na mo epekto kini alas 12:01 ganin ng buntag o matapos kini alas 11:59 sa gabi karong umabot nga Lunes, Mayo 11, 2026 di nag-cover kini sa syudad sa Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu City o Gatibog, probinsya sa Sugbo. Ang suspensyon naglangkob kini sa permits to transport firearms alang sa mga sakop sa gun club, permits alang sa gun manufacturers, dealers o repair services, permits to carry firearms outside residence, permits to transport and purchase explosives and explosive ingredients, lakip na nini ang pagsira sa mga firing ranges o suspensyon sa manufacture o pagbarigya sa mga firecrackers o pyrotechnic devices. Sa tibok kalihukan sa ASEAN Summit, ang mga sakop lang sa Philippine National Police kung PNP, Armed Forces of the Philippines o gumang mga tinugyanan sa banaod nga mo perform silang trabaho nga naka-uniforme ang gitugutan nga makadala og armas. Ang acting director sa PRO7 nga si Police Brigadier General Arnold Aband may pasabot nga ang pagpatuman sa gun ban kamahin kini sa hugot nga seguridad ubos sa enhanced managing police operations sa pagkalayon sa EFP o gumang nga tinugyanan sa banaod. May awhag ang PRO7 sa publiko nga pabilin nga magmabilintayon o mo report gilayon sa labing duol nga police station kung adunay gidudahan nga illegal nga kalihukan silang dapit aron mahatagan na nila kini sa pagtagad. Arnold Bustamante, CCTV News.
Subay sa maong balita, syudad sa Mandawi padayon sa pagpangandam alang sa ASEAN Leader Summit. Mga posibleng agian gipa-monitor. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Karon na nga si Manaha mahitabo ang ASEAN Leader Summit nga ipahigayon sa syudad sa Lapu-Lapu sa habig sa syudad sa Mandawi nga posibleng agian sa mga delegado ug participants nangandam usab sila. Gani isubsob ang pagpanglimpyo sa posibleng ruta nga agian, pagpintal sa vandalismo ug pagpanindot sa Center Island. Kini naglakip sa UN Avenue, Plaridel Street, DM Cortes Street ug Guano Avenue. So inana ang ato ang progress karon. And then every day nagmonitoring mi nasa ta sa atong MSN row, gina-check na nila sa atong mga eco-wardens ang streets, if na mga basura, then picturean lang, then right after limpyuhan din sa ato ang collectors. Gitutukan karon ang pagmintinar sa kalimpyo. Adunay grupo nga nagmonitor, ilabi na sa mga barangay sa ilang daan kung asa posibleng moagi. Atong mga barangays nga na involve sa naigo sa ruta gyud. We have the Umapad, Alang-alang, Sentro, Subangdako. Naging na sa ilang mga dedicated personnel po, mga clean and green sa ilang barangay nga mo'y gitutukan sa na. And also kita sa DGS po, nasa tayo mga specialized team na maugid ang ilang mandate na i-maintain gyud ang pag-clean, especially this week. Gipasukan na usab ang pipila ka poste sa UN Avenue duol sa Marcelo Fernan Bridge. Gimonitor usab ang presensya sa mga libod suroy o gi-assist sa sakop sa City Social Welfare and Services Office. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing balita, 4-day work week sa Kapitolyo gilibkas na. Regular working days ipatuman pag-usab subay sa nakitang pagkunhod sa presyo sa petrolyo. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Gilibkas na sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang mando ni ini pagpatuman sa 4-day work week aron nga makadaginot pinasubay sa direktiba sa kauluhan. Gipebaw sa Kapitolyo nga gilibkas na ang Executive Order No. 16 Series of 2026 nga nagmando sa pagpatuman sa mga arrangement aron nga makadaginot sa enerhiya tungod sa pagsaka sa presyo sa lana. Apan gipasabot sa kagamhanan nga subay sa improvement sa supply sa lana sa nasod, balik na usab sa regular nga 5-day work week ang mga empleyado. Kini agig pagsubay usab sa 40-hour work schedule nga gimando sa Civil Service Commission. Kini pagsiguro nga magpadayon ang serbisyo sa matag opisina. Taliwa sa paglibkas sa maong lagda, gimando gihapon ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pagpamenaw sa mga gastuhanan ug pagdaginot sa enerhiya sa tanang mga opisina ubos sa pagduma sa Kapitolyo. Kainimduman nga sa Marso gipatuman ang maong pamaagi aron nga makaabag usab sa nasinating pagsaka sa presyo sa lana tungod sa krisis sa Middle East. RV Veloso, CCTN News. Sa laing balita, ubang mga basura gikan sa dakbayan sa Sugbo dili una ilabay ngadto sa Binaliw Private Landfill bisan og niabli na kini pagbalik. Cebu City Government gitinguha nga tumanon usa sa operator ang tanang mga lagdang gitagana gikan sa gobyerno aron dili na masubli pa kadtong nahitabong trash ride. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Gitataw ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga dili una ilabay ang mga basura gikan sa kabalayan paingon sa pribadong labayanan didto sa Barangay Binaliw. Kini ang gipasalig sa mayor taliwa sa pagkwestiyon sa ubang opisyal bahin sa hinay-hinay nga pagbukas sa labayanan nga gi-operate sa Prime Waste Integrated Solutions. Daan ang gikumpirmar sa DENR, Environmental Management Bureau 7, ang hinahinay nga paglibkas yang cease and desist order ngadto sa Prime Waste og pag-amend sa Environmental Compliance Certificate humanituman sa tanang mga rekisitos ug kondisyon. Maong kutob lang sa piniling mga basura gikan sa private establishments sa syudad ang dawaton sa mga pribadong labayanan. Suma pa ni Archival nga kinahanglang tumanon sa operator ang tanang mga obligasyon ngadto sa syudad ug sa gobyerno aron masiguro nga luwas nang makapadagan sa maong landfill. For the city of Cebu right now, we are actually doing our best there, unless this executive order will be pursued, and what's been here should be followed. Umulod sa mayor ang laing task force nga mahimubantay sa kahimtang sa labayanan gikan sa rehabilitasyon sa iyang palibot hangtod na sa ipatumang dugang safety measures sa sulod. Kini aron di mausban ang naitubong halapad nga trash slide
Nyatong Enero diin 36 ka mga kinabuhi ang nakalas. Langkuban ang mga miyembro sa Waste Crisis Task Force sa mga hingtungdang departamento sa syudad nga mo'y mubantay sa Binaliw Landfill ug ipatuman pinagi sa luwatang executive order sa mayor. Failure to meet any of these conditions shall result in non-utilization of the facilities. To Section 7, Transparency and Public Disclosure. The city government shall ensure timely public disclosure of assessment results and decisions related to the facility. Sa kasamtangan, padayon ang paglabay sa mga basura gikan sa syudad paingon sa laing landfill nga nimutang sa lungsod sa Aluginsan. Kuno galing mahuman ang nahimong kasabutan, mangita na lang ang dakbayan ug laing kalabayan sa mga basura. The contract will end based on the number of tonnage. So far, as information, the number of tonnage is not yet wala pa yun na consume. It might be consumed by May second week of May. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, kapulisan sa syudad sa Sugbo mihulagway nga hapsay ug malinawon ra ang lihok protesta nga gihimo sa mga militanteng pundok niadtong adlaw sa mamumuo kon Labor Day niadtong Biyernes. Ang mga kapulisan miingon sab nga walay natala nga problema o krimen sa maong adlaw. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Giuragway sa Cebu City Police Office nga hapsay malinawon ra ang gihimong lihok protesta sa mga progresibong grupo atol sa adlaw sa mga mamumuo ngadto nga Mayo 1, 2026 sa gihimong consolidated reports gikan sa mga personnel nga gideploy sa kadalanan aron mohatag sa seguridad atol sa mga kalihukan sa Labor Day ug mga rally nga gilusad sa mga designated area sama sa Daan Colon ug Fuentes Menia Rotonda. Wala ra makamugna og kasamok aga mga militanteng pundok din gihimo lang nila sa malinawon ang ilahang nga programa nga dunay disiplina gibanabanat sa kapulisan nga maabot sa dulan o sa kalibo ka mga tao ang misalmot sa marcha protesta gikan sa Fuentes Menia paingon sa Colon ug pagka alas 12:15 sa udto malinawon usab kini nga nanguli og wala sila'y insidente nga natala. Ang rally sa mga progresibong grupo nakasentro kini sa katungod sa mga mamumuo lakip na ang pag-awhang sa gobyerno nga isaka ang sweldo sa tanang trabahante, seguridad sa trabaho ug working conditions. Gihimugatan usab sa kapulisan sa syudad sa Sugbo nga ang tanang misalmot dunay katungod sa paglusad og malinawon nga panagtapok aron ipadayag ang ilang yangungo sa gobyerno atol sa tibok kakalihukan. Wala ra makatala ang kapulisan ug bisan unsa nga krimen ug kini nagpakita kun unsa ka mahinungdanon ang kooperasyon tali sa mga tinugyanan sa balaod ug sa mga rallyista. Gidayeg ni Police Colonel George Ilanan, hepe sa Cebu City Police Office, ang ihaga mga sakop nga mipakita silang professionalism sa trabaho nga maulang ang pagpatuman sa kahusay kalinaw ug mitabod sa tawhanong katungod. Lakip sa gipasalamatan ni Ilanan ang ubang mga stakeholders nga miabag nga mahimong hapsay ang maong kalihukan. Gipasalig sa CCPO Director nga ang kapulisan sa lakbay sa Sugbo dili mohunong silang paghatag sa seguridad sa mga Sugboanon dili lang kung dunay mga dagkong kalihukan kundi sa tanang panahon. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao kadto ang mga balita nga nahipo sa atong mga kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. O kadto mga balita inyo nakita kagahapon sa atong programang Sayre 47. Unya wala pa tay igong oras para ipadayon atong paghisgot-hisgot atong hisgutan ang pipila ka mga isyu lukop nasod sa atong pagbalik dinhi sa atong programa. So diha lang mo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakaratong panayong isubay at taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCGN. Your song, your music, your listening pleasure. Sing it, Cebu! and if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put him down. Says I kiss me like a lips of wine, the things that bothers me is making like it fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Praise
Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa atong mga pag-isgot-isgot. Atong isgutan mga higala kining balita over I think kagahapon no na mga balita diha nga miingon nga mikipot na ang gintang stali nila ni Vice President Sara Duterte o ni former Vice President and Naga City Mayor Leni Robredo base sa pinakawahi nga survey nga giamontar sa Pulse Asia. Pero before taan na mohisgot mga higala, ato lang iset ang context daan. Kini bitaw mga survey kay di ba usahay pang headlines ug kaayo ang resulta sa survey unya dayon ato yung madunggan sa balita ang resulta sa survey unya dayon makugang makurat usahay makapagugang makapakurat usahay ang mga resulta sa survey. Pero again, we have to look at surveys mga higala critically. Dili kay kung unsa say i-feed sa atoa from the headlines sa mga balita, kung unsa i-feed sa atoa sa ani mga survey outfits, maura sad ang atong i-consume. No, dili. We should look at surveys may higala critically. Atong tan-awon giunsa pag-administer ang survey, kinsay nag-commission sa survey, kay kaning mga factors mga higala makaapektar sad ni sa kredibilidad sa maong survey because og kung maapektahan ang kredibilidad sa survey, then we should also be ato nang i-consider kung mutuo ba ta na ang survey or dili. So, na naman kita giingon nga ang pinakasakto nga survey or ang pinaka unsa ni haom nga survey katug yung mahitabo on the day of the elections itself. Pero pagkakaron tay na kuno sila si VP Sara o si Senator Raffy Tulfo alang sa pagka-presidente. Kung mudagan sila pagka-presidente sa 2028 mga higala, statistically they are tied. Si Senator Raffy Tulfo o Vice President Sara Duterte. Samtang kung ato sang i-match up sila si VP Sara o si Leni Robredo, di ba sa una dako kayo gintang pero karon ni ubos na kuno ang gintang tali sa duha. And akong gi-google mga higala, mga balita nga gipagawas ani sa mga pamantalaan sa mga survey outfits. So kitaan nga pipila lang ka mga survey outfits ang nikalawat ani maong balita mga higala. Nahibong ko nga nganong wala man ni gikarga sa tanan nga mga balita. Ngano man ni nga balita man kaani. Nganong dili tanan nga mga news outfits or news websites gi-run ni siya nga storya. Wala ito ato lang ipasabot sa atong mga viewers karon dinhi sa Hello Cebu nga ang katudi ang survey gi-commission to sa opisina ni Senator Migs Subiri. Nya kay bawo man ta kani si Senator Migs Subiri, he is a politician, he is a senator. So whether kung unsa man gani ang rason nganong iya ning gipa-commission ang survey, iyahan na sad na. Wa ta kay bawo di na sad ta manginlabot ana, pero ato lang ipasabot sa inyo nga kining survey gikan sa Pulse Asia nga gi-conduct ni adtong sometime from February 27 to March 2, gi-commission ni siya sa opisina ni Senator Migs Subiri. So, ang nakalahian ni mga higala nga survey kay specific kay ang pangutana. Ang mga respondents kuno gipangutana nga kung karon kung naara kay duha ka butaran isip presidente sa 2028 between VP Sara o si Leni Robredo, kinsa man imong butaran. Between VP Sara o Raffy Tulfo, kinsa man imong mga butaran. Wala na ilain yung mga kandidato mga higala ang ginganlan. So, sa one-on-one match-up nila ni kuan mga higala, sa one-on-one match-up sa maong survey, sa resulta, mi tumaw mga higala nga si Duterte o Tulfo, tied sila, nakakuhag 42%. In the atong tan-aw na si Senator Raffy Tulfo tied sila nakakuhag 46% percentage points matag usa kanila, meaning to say sa mga respondents nga gi-question sa Pulse Asia sa ilang survey nga gi-commission ni Senator sa opisina ni Senator Migs Subiri, 46% sa mga respondents maingon they will vote for Raffy Tulfo, while 46% said they will vote for VP Sara as president in 2028.
kung mag one-on-one match-up. Sa lain nga one-on-one match-up, Vice President versus Leni Robredo. Okay, mikipot ang gintang mga higala kay sa una dako-dako man tog margin. Pero karon 51% niingon mobotar sila ni VP Sara as President 2028. 43% maingon nga mobotar sila kang Naga City Mayor Leni Robredo sa 2028 isip the next president. Sa ato pa 8 points or 8 percentage points na lang ang labaw ni VP Sara kung ato ning tuuhan ang Polls Asia nga survey. Samtang tied pod sila si Raffy Tulfo o VP Sara kung sila sad ang magkaharong. So, ang sakto gyud nga pangutana sa mga respondents may gala batod sa Polls Asia, if the May 2028 elections are held today and the following are the candidates, who will you vote for as president in the following list? So, mao ni may gala nga mitumaw sa maong survey, resulta sa maong survey nga didto sa National Capital Region NCR, Metro Manila tied at 42% si Duterte og si Tulfo. Si VP Sara og si Tulfo nakakuha sila tag 42% dito sa NCR. Pero dito sa the rest of Luzon mga higala, gilampurnas ni Senator Tulfo, Senator Raffy si VP Sara 72%, Raffy Tulfo 19% lang ang nakuha ni VP Sara kung silang duha mag-match up. Pero kung aray sad ka tan-aw mo tan-aw sa resulta sa Mindanao, gilampurnas pod ni VP Sara si Tulfo kay si VP Sara nakakuha 90% sa Mindanao, dayon si Tulfo nakakuha lamang 9%. Sa Visayas, si Duterte naglabaw 64%, Tulfo nakakuha 64%. Kung ari sad ta sa lain may gala, bahin si Robredo versus Duterte. 42% didto sa Metro Manila niingon nga mubutar sila ni Robredo. 41% niingon mubutar sila ni Sara. VP Sara. Samtang sa ubang bahin sa Luzon mga higala, rest of Luzon, 67% labaw si Robredo. Si VP Sara 26%. Sa Visayas noon, kay baman ta Visayas ug Mindanao, daagya po'y bugat-bugat nga support ang Vismin area alang kang VP Sara. 67% sa Visayas, 31% lamang kang Robredo. Dito sa Mindanao, 93% kang VP Sara, 6% kang Robredo. Nya kung in terms sa mga social classes may higala, may untag social classes, class A, class B, class C, class D, class E. May mga class A, B, C mga higala, mga professional, mga middle income class earners, mga naa sa upper echelons or naa sa mga nakaguginhawa-ginhawa gamay sa kinabuhi. Umingon tag class D and class E, kanini silang mga grabe, nag-ilaid sa kapitos mga higala, mga respondents nga pobre, mga respondents nga within the poverty line if not below the poverty line. So, among social classes mga higala, si Tulfo milabaw kang Duterte 49 to 29 sa class ABC. So, katong mga dato-dato, katong mga middle class to mga medyo taas og income nga mga respondents who identify themselves as ABC class. Okay? 49% kanila miingon nga ilang butaran si Tulfo, 29% ilang butaran si VP Sara. Samtang kung ato sang balihon katong mga medyo alangan sa kuan ilahang panginabuhi, class D ug E, mas daghan ang mubutar kang VP Sara Duterte 48% pero gamay ra gyapon ang ligas kay 47% man ang niingon ang bubutar kang Tulfo for those nga who belong to class D. Samtang katong naa sa class E, mao yung pinakapobre gyud sa naa sa laylayan gyud sa ato ang katilingban, 63% mobutar kang Tulfo, 32% mobutar kang Sara. Samtang adto sa Duterte Robredo match up, ang class ABC 63% mobutar sa BC Presidente, 30% mobutar kang Robredo.
Niya si Duterte may labaw sad sa Class D o sa Class E. Okay? So mao na ang ulat ng Bayan Survey nga gikondak sa Pulse Asia mga higala nga gi-commission sa opisina ni Senator Mig Zubiri. Og kining maong survey gipahigayon February 27 to March 2. So February 27 to March 2 mga higala ato mahinumduman wala pa ani nagsugod ang hearing diha sa House Justice Committee sa impeachment complaint batok ni Sara Duterte. So we don't know kung unsa nay development ani nga survey if the same survey was conducted during these times. But kini nga survey naglangkob sa 1,200 ka mga respondents age 18 years old and above ug it has a margin of error nga plus or minus 2.8%. So manang may gala ang latest nga survey sa Pulse Asia. Naara ninyo kung musalig mo sa mga survey may gala kay usahay ang survey makatag-an, ang usahay sad ang survey dili makatag-an. Kay surveys are really not that dili magyud. I think that's one of the inherent limitations of survey. The very fact nga it's a survey means nga it's not the actual results. At best siguro kung it is a determinant sa sentimento sa sample, sa population, or sa mga katawhan, pero wala na nagpasabot nga kung unsay mo gawa sa survey, mausad na sa actual nga election day. Pero ang ato ang mga higala, regardless kinsa na makadaog sa ilaha, no, ang ato ang mga higala is kinsa man sa ilaha kaha ang makahatag yun o gitinguha na to nga kabag-uhan sa ato ang panginabuhi. Okay? Kay ang mga tao manggod, usahay, kita manggod usay kung mag-discuss ta og mga surveys very based on personality, very based on kinsa ang sikat, kinsa ni mga pangana, kinsay naa sa lista, kinsay was lista. Pero para nako mga higala, when we talk about surveys in the context of elections, dapat nga dili ta magpa-consume ani mga surveys, but rather mas tan-aw na to ang track record sa mga mulansar, ang ilang kapasidad, character, and competence mga higala. Character, meaning to say, doon na ba sila'y good behavior or doon na ba sila'y values, doon na ba sila'y igo nga nang ilaha mga baruganan, prinsipyo sa kinabuhi, nga atong pangitaunon sa usa ka leader, usa ka presidente. And aside ana, ang competence, doon na ba sila'y kapasidad nga pupadagan og nasod, og doon na ba sila'y kapasidad nga muhupot anang labing taas nga pwesto sa atong gobyerno. Character pod mga higala in the sense nga dili ba questionable ang imuhang mga baruganan, ang imuhang mga desisyon, dili ba ni siya immoral ibutang bata, or kining, for example, are you a corrupt politician without making any insinuations mga higala? That should be part of our evaluation sa ato ang mga manlansaray. Although 2028 is very far from now, pero kay bam ta mga higala, pila ray dagan sa buwan mga higala, pila ray dagan sa katuigan. After a while, sumagod karon Mayo na. Diba? And after a while, mo padayon na ni ang impeachment. In fact, ni okay na, gi-ready na sa House of Representatives mga higala kining impeachment complaint, articles of impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Ready na ni for plenary vote, tunya matod ni Representative Terry Ridon nga basin by next week kuno magbinutaray na ning mga kongresista diha sa ubos balay-balauranan mga higala kung saman atong ipadayon ang atong impeach si VP Sara or ato ning i-abort ang impeachment complaints against VP Sara. So 1/3 lang sa 318 kung 318 ka mga membro sa House of Representatives. So meaning to say pila may 1/3 na may gala, synthesize 106 lamang ka mga votes diha sa lower house ang gikinahanglan aron mapalusot ning articles of impeachment padung dito sa Senado mga higala. Samtang dito sa Senado, nangandam na sa dato mga senador mga higala sa posibleng pag-constitute nila isip usa ka impeachment court. Kay of course, ubos sa to ang constitution mga higala, ang pwede ra maka-decide kung
kung guilty ba or not guilty ang usa ka impeachable nga official kana ra ang ato ang mga senador mga higala. The Senate sitting as an impeachment court. So naa ang beat hawak ng mga senador ang mga beat. Mingon ta diri sa lower house, I think 106 is very easy to master nga number. Ang 106 out of 318 because kahibawon man ta sa composition sa lower house mga higala, strong ang domination diha sa administration allies. Yeah? I think 106. And in fact, pila naman to ang nibutar, di ba? 55 ka membro sa Justice Panel manggani or committee. Nanay 55 daan nga ni vote nga okay to impeachment. So pila lang ng pangitaon? 50 kuan na lang. 51. 51 na lang ka additional votes ang pangitaon. Kay of course, ay ko ing na mo baliktad or bawion to sa mga membro sa Justice Panel ang ilang pagbutar, di ba? So kana mga higala, ibutang ta lang nga makalusot in the lower house kining impeachment complaint, kining articles of impeachment against the Vice President. Ang dakong pangutana karon kung adto na ni sa Senado mga higala, mulusot sa kani sa Senado. Unsa man sa mga numbers ang atong i-consider dito sa Senado? Well, the magic number mga higala is 9. So kung naay siyam ka mga senador nga mobutar in favor of VP Sara. When I say in favor of VP Sara, meaning they will vote no to convicting the Vice President in this impeachment complaint. 9 ra mga higala ha? And based sa mga gipangsulti karon sa mga experts, medyo dun ang minority kuno sa Senado makaabot sila siyam. But of course, may higala, before mo decide ang kanang ato mga senador isip senator judges in an impeachment court, of course, dunay impeachment trial. Dunay trial. Okay, bawo naman kung maingon tag trial mahigala, dunay ipresentar nga mga ebidensya. Dunay ipresentar nga mga witnesses. Og sukit-sukiton kining mga witnesses og questionon kining mga ebidensya og hatagan og katungod, hatagan og opportunity ang kampo ni Vice President Sara Duterte nga modepensa sad sa iyang side. So, kung maabot ni didto sa sa Senado mga higala, then I think mao na gyud na ang giingon nga naabot na gyud ta sa Senate. So finally, after so many months, after a couple of years nga the Vice President has not been showing up di kandidato sa inquiries in aid of legislation, ang mga inquiry in aid of legislation nahimo na lang hearing to find probable cause at the House Justice Committee, but even then wala gyapon ni butho ni si Vice President Sara Duterte. Well, kung maabot ni sa Senate, then obligado nga mo pakita na gyud ni siya or mo explicar na gyud ni siya. But I'm not sure mga higala kay ito yung mga abogado kuno ni VP Sara na ako'y nabasahan nga usa kuno sa giingon nga rason kato kunong giingon nga 2 billion nga nisud gawas sa bank account ni Vice President Sara Duterte. Glitch di ay kuno to. Glitch kuno mga higala on the part sa usa ka bangko nga dili lang sa natunganlan kay wa pa man issue. Actually ginganlan to sa mga balita. Bank of the Philippine Islands mga higala. Miingon nga dunay glitch kuno sa BPI system maong ang 2 million nahimo kunong 2 billion. But of course, gipangutana sa dan taga BPI unsa tinuod ni ang giingon sa mga abogado ni VP Sara. But ningon ang BPI, we cannot disclose anything unless ipatawag mi in a legal proceeding, unless dunay court order nga mo pugos namo nga mo divulge ani mga information. So mo na mga higala ato ng i-monitor ato ng lantawan ng maong development mga higala kay glitch kuno maong ang 2 million na himong 2 billion. So tan-aw sa nato kung unsa na mga higala kay ang ato ang mga bank accounts mga higala murag wala man na appeal sa glitch. So tan-awon sa ni nato mga higala ato nang i-test ang veracity anang maong claim sa kampo sa Vice President.
Panining tungura na hutda naman ta sa tong oras so ato sang tan-awon unsay giandam ni Tatay Dudong nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Ang tao nga muhatag siyang kinabuhi kang Hesus, may kausaban gyud mamahitabo siyang kinabuhi. Usa ni mo ang iyang pagkontrolar sa iyang kasuko. Kitang tanan, anahan ini maong tawhanong pagbati. Ang pagsunod kang Hesus nagpasabot nga maningkamot usab kita nga musunod siyang kinaiya. Siyang pagkapapainobsanon o sa iyang malumong kasing-kasing. Sa Efeso 4:26 nagaingon, kung masuko kamo, bantay nga dili kamo makasala. Ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Sa matagi gayon nga ikaw masuko, kini maghataw dili mayong resulta. May mga balatian nga masakitan. Labaw sa tanan, maghatag kini kadaot sa imong panglawas. Kay kini may direktang epekto sa panglawas sa tao. Sa Santiago 1:19 ito sa 20 nagingon, timanay kini, minahal ko mga igsoon, kinanglan nga kamong tanan andam sa pagpamati. Apan, dili madali-daliwon sa pagsulti ni dali masuko. Busa, pangayowa sa Ginoo nga magkalingkawas ka ining negatibong pagbati. Maigsoon, mao kini ang ulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Nagitong Amahan, pasayloa kami sa mga higayon nga nagdala kami sa mong kasuko. Gusto namong isalikway kini moong datan nga kinaya. Tabangan kami sa mong mga pagpaningkamot. Kining tanan namong gipangayo pinagi sa imong bugtong anak si Jesucristo. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong o kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mao'y nagtapos sa itong tulumanon karong buntaga. Ato sang pasalamatan ang Philippine Airlines silang Archbishop Abet Uy, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat sa itong News Manager Cap Dennis Tabar, mga kaubanan nato sa TOC sa itong technical team silang Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Miss Joanne, atong mga video editors nga silang Sir Rodel ug Sir Raymond ug dinhi sa studio atong assistant Sir Ferdy. Salamat. Daghang salamat kaninyo sa pagpakig-uban kanako karong buntaga. Sa nga ni Malu Inocando Tabar, akong partner, ako si Attorney John Destacamento. Magkita-kita na sabta ninyo ugma dinhi sa programa Matag Buntag, ang Hello Cebu, Maing Buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag, yaksunta ang kahayan nga na... Usa ka pagtuo